Ang isang mapagmahal na ama ay hindi lang haligi ng tahanan, kundi ilaw sa landas ng kanyang mga anak. Handa siya magsakripisyo, magpakapagod at magsuot ng ngiti sa kabila ng hirap. Basta't masiguro lamang ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Kaya naman bilang anak, gagawin din niya ang isang bagay na alam niya makapagpapasaya sa ama at magpapabalik ng ngiti nito. Pero kapalit ay dangal. No choice ang dalagang si Leia na ibenta ang pagkabirhen nito. Dahil sa kagustuhan niya mabawi ang lupang sinasakan ng kanyang ama na tanging alaala ng yumaong nitong ina. Nagdesisyon siyang ibenta ang katawan sa isang gabi bilang regalo sa isang lalaking malapit ng ikasal. At iyon ay si Alejandro 14. Isang bilyonaryo nagmamay-ari ng naglalakihang mall sa syudad at probinsya. May malawak din na lupain. Paano kung darating ang araw muli silang magkita? At ito pala ang magiging boss nito. Makakaya kaya niyang sabihin dito na may nabuo sa isang gabing may nangyari sa kanila? Abangan. Kabanata 1, problema. Bakit sino kayo? At anong ginagawa ninyo sa harap ng bahay namin? Pagkasunod kong tanong sa mga lalaki na nakatayo sa harap ng bahay namin. Nababaling ang tingin ko sa bewang ng mga ito. Nakita kong may nakasukbit na baril doon. Nakaramdam ako ng takot, baka masasama ang mga taong ito. Leia, pumasok ka na sa loob ng bahay upang makapagpahinga. Ako nang bahala sa kanila. Biglang sulpot ng wika ng aking ama galing sa loob ng bahay namin. Kilala niyo po ba sila, Itay? Nagtatakang tanong ko sa aking ama. Oo anak, kilala ko sila. May tatanong lang sila sa akin kaya naparito sila at aalis na din agad. Sagot ng Itay ko. Bago ako pumasok sa loob ng aming bahay, ay tiningnan ko isa-isa ang mga ito. Mukhang hindi taga rito ang mga ito. At sa klase ng mga suot ng mga ito, ay may mga bodyguard pero ang isa ay iba sa kasuotan ng mga ito. Na may hawak na attache case, muli kong ibinalik ang tingin ko sa aking ama. Sige po Itay, hintayin na lang po kita sa loob. Wika ko sa aking ama. Pumasok na nga ako sa loob ng bahay namin at naupo sa upuan na kawayan rito sa maliit naming sala. Nagpahinga ako ng malalim. Napatingin ako sa larawan na nakasabit sa dingding. Larawan naming tatlo iyon nila inay noong nabubuhay pa ito. Napangiti ako na maalala ko kung gaano magalit si nanay sa aking Itay kapag may nakita itong galos sa aking katawan. Naalala ko pa noong galing kami sa paaralan ni Itay ay nadapa ako. Halos batuhin ni inay si Itay ng kahoy. Pero kahit na ganun ang aking inay ay mabait ito at mapagmahal. Kaya mahal na mahal ni Itay ang aking inay. Ngunit maaga siyang kinuha ng ama na nasa itaas dahil sa malubhang karamdaman. Muli akong napabuntong hininga nang maalala ko lahat ng masasaya naming nakaraan. Tumayo na ako upang magpalit ng damit. Pajama at sando ang aking sinuot at saka lumabas ng aking silid. Naabutan ko ang aking Itay na nakaupo sa upuang kawayan habang hinihilot nito ang kanyang noo. Tay, may problema po ba? Tanong ko nang hindi makatiis na tanungin nito. Mukha kasing stress ang aking ama. Wala nak, tara sa kusina. Nakapagluto na ako ng paborito mong ulam. Pagyaya sa akin ni Itay. Saka ito'y tumayo at tinungo ang kusina. Nasundan ko ng tingin si Itay, mukhang may bumabagabag dito. Sumunod na ako sa kusina. Bigla naman akong ginutom sa pagkain na nasa aking harapan. Paborito ko kasi ang adobong manok na may pinya, na laging niluluto iyon ni inay noong nabubuhay pa ito. Nagdasal muna kami ni Itay upang magpasalamat sa biyaya na galing sa may kapal. Pagkatapos naming kumain, naghugas na din ako ng ginamit namin. Nauna nang pumasok ang aking ama sa kanyang silid. Napansin kong simula nang mamatay ang aking ina, dun na rin nagbago si Itay. Palagi itong tahimik at lagi nagkukulong sa silid nila ng aking ina. Kahit isang taon nang nakalipas na kunin sa amin ng Panginoon, masakit pa din sa amin ang nangyaring yon. Marahas akong napabuga ng hangin. Kailangan ko na ding matulog. Maaga pa ako bukas para pumasok sa aking trabaho. Paglapat pa lang ng aking likod sa manipis kong kutsyon, ay agad naman ako nilamon ng kadiliman. 6:00 ng umaga na magising ako dahil sa katok ng pinto sa labas. Alam kong ang aking ama ang kumakatok dahil siya lang naman ang kasama ko rito sa bahay. Agad naman akong bumangon upang kunin ng tuwalya para maligo. Bakit ba minsan ay may pagkatulog mantika ako? Dapat 5:00 ako nagigising pero anong oras na? 6:00 na ng umaga. Kaya talagang kailangan ko na ng cellphone upang may magamit ako sa pag-alarm. Nahihiya ako sa aking ama dahil siya ang palaging gumigising para magluto. Dapat ako ang gumagawa ng gawaing bahay dahil ako ang babae. Nagtungo ako sa likod ng bahay namin dahil nandoon ang gripo at banyo. Tulad ng sinabi ko, nasa labas ang banyo namin.
Kailangan ko pang mag-igib ng tubig upang may panligo ako. Hindi kami mayaman o hindi naman gaanong mahirap. Sakto lang ang pamumuhay namin. Agad naman ako nag-igib ng tubig at saka pinasok sa loob ng banyo ang timba na puno ng tubig. Hanggang sa sinimulan ko na magbuhos ng tubig sa aking ulo. Dahil sa late na akong nagising, mabilis lang akong naligo. Isang puting t-shirt at black pants ang aking sinuot. At ito ay uniform namin na bigay ng kumpanyang pinagtatrabahuan namin. Wala akong masabi sa may-ari ng mall kung saan ako pumapasok. Maganda ang sahod at may day off kapag linggo. Sa isang taon kong empleyado doon, kahit minsan hindi ko pa nakita ang may-ari nito. Ang sabi ng mga kasamahan ko ay baka matanda na ito. Yun lang naman ang hula namin. Wala naman masama doon kung matanda na ito. Basta ang importante, malaki kong magpasahod. Humarap ako sa salamin na narito sa aking silid. Powder at lip tint lang ang inilagay ko sa aking mukha. Hindi ako sanay maglagay ng makeup sa aking mukha dahil may natural akong taglay na ganda. Umikot pa ako ng isang beses sa harap ng salamin bago ako lumabas ng silid upang mag-umagahan. Nakahain na ang pagkain at ako na lang pala ang hinihintay. Ngunit wala ang aking ama. Napakunot ang noo ko nang marinig ko ang boses ni Itay sa labas ng bahay namin. Mukhang may kausap ito. Sino naman kaya ang kausap nito? Kaya lumabas ako ng kusina upang silipin ko kung sino ang kausap nito. Mr. Martinez, kapag hindi mo mabayaran ang pagkakasanla ng lupaing ito, mapipilitan kaming kunin ng lupaing kinatitirikan ng iyong bahay. Wika ng lalaki nakahawak sa attache case. Babayaran ko ang inutang ko sa boss mo, Attorney Rodriguez. Ngunit paunti-unti lang. Sa ngayon, wala pa akong pambayad. Anas ng aking ama. May pinirmahan kang kontrata na buo. At kasama na doon ang interest, Mr. Martinez. At ayaw ni Mr. Forty ng paunti-unti kong magbayad. Wika ng kausap ni Itay. Babalik kami dito sa susunod na linggo, Mr. Martinez. At kung wala kang pambayad, wala na kami magagawa, kundi sa pilitan naming kunin ng lupang ito. Tugtong na saad ng abogado na kausap ng aking ama. Hanggang sa makita ko naglakad na ang mga ito paalis, kasama ang 5 bodyguard nito. Naguguluhan ako. Paano nangyaring nakasanla na pala ang lupang kinatitirikan ng bahay namin? Magkano kaya ang nautang ni Itay sa taong yun? Mabilis akong bubalik sa kusina nang mamataan kong papasok na si Itay rito sa loob ng bahay. Nagkunwari akong walang nadinig. Nakita kong seryoso ang mukha ng aking ama at mabibigat ang paghakbang nito. Gusto kong tanungin kung magkano ang utang nito sa taong iyon. Ngunit naunahan ako ng kaba. Baka sobrang laki dahil attorney na ang nakikipag-usap tungkol sa perang iyon. Ngunit mabilis ang kilos ko na maalala kung may trabaho pa pala akong pupuntahan. Nawala sa isip ko ang aking trabaho dahil sa pakikinig sa pinag-uusapan nila. Marahas ako napahinga hanggang sa naubos ko ang aking pagkain. Agad naman ako nagpaalam sa aking ama at tumangulang ang sagot nito. Pagkababa ko ng tricycle, malalaki ang hakbang kong pumasok sa loob. Ilang minuto na lang ay late na ako sa aking trabaho. Mabuti na lang, agad ako nakasakay sa pampasaherong tricycle. Ayaw pa nga akong pasakayin kanina ng driver dahil puno na. Mabuti na lang, may mabait na pasahero ang bumaba, kaya lubos ako nagpasalamat dito. Pagkapasok ko sa entrance ng mall, nag-logbook muna ako. Saka dali-dali akong lumapit sa kasamahan kong sales lady. Yes, isa lang akong sales lady dito sa mall. Kahit ganun pa man, maayos at malinis aking trabahong ito. Kahit gustuhin ko bang maghanap ng mas magandang trabaho, hindi tanggap ang secondary lang ang natapos. Hindi ako pinalad makapagtapos na pag-aaral at tanggap naman iyon. Mahirap lang kami. Tapos dumagdag pa ang nagkasakit ang aking ina. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi ako nakapagtapos. Napabuga ako ng hangin. Lealyn Martinez! Tawag ng aking manager sa buo kong pangalan. Kaya lumingon ako dito. Bakit po ma'am? Tanong ko dito na makalapit ako. Sumunod ka sa akin. May papagawa ko sa'yo. Wika ng manager hanggang sa maglakad na ito papasok sa elevator. Nagulat ako bakit dito kami sasakay at hindi sa escalator. Ang alam ko, bawal gamitin ng empleyado ito at ang may-ari lang ng mall ang pwedeng gumamit ng elevator. Ano pang ginagawa mo, Miss Leslyn? Pasok! Pasok ka na! Irritabling wika ni Manager Chris Ann. Agad naman akong pumasok sa loob ng elevator hanggang sa magsara na ito. Nakita kong pinindot nito ang top floor ng mall. Napakunot noo ako. Saan kaya kami pupunta? Gusto kong magtanong ngunit baka sungitan lamang ako. Hanggang sa tumigil na ang elevator, hudyat na narito na kami. Agad naman akong sumunod sa babaeng kasama ko. Pumasok kami sa malaking pinto.
Tumigil sa paglalakad ang manager namin saka ito lumingon sa akin. Linisin mo ang buong silid na ito dahil baka biglang dumating si Mr. Alejandro 14 at makita madumi ang opisina niya. Ikaw ang napili kong maglinis dahil may tiwala ako sa'yo. Kaya bilisan mo ang kilos. Saad na utos si Manager Chris Ann. Tumango ako rito hanggang sa umalis na ito. Alejandro 14? Ulit ko sa pangalan na may-ari ng mall. Parang pamilyar sa akin ang sure name na 14. Saan ko na nga ba iyon narinig? Ngunit hindi ko maalala kung saan ko iyon nadinig. Hanggang sa simulan ko na ang paglilinis ng buong silid. Halos inabot din ako ng 1 oras na matapos kong linisin ng buong opisina ng boss namin. Pipihitin ko na sana ang pinto ng kusa itong bumukas. Who are you? Tanong sa akin ng babaeng nabungaran ko nang bumukas ang pinto at tuluyan ko itong makita. Ang ganda ng babaeng nasa aking harapan. Pero mukhang sopistikada kung paano ito tumingin. Parang sinusuri nito ang aking pagkatao. Hey, who are you? Are you dumb? Mapanghusgang wika nito sa akin na pagkamalan pa akong pipi. Pasensya na po ma'am. Ako po kasi ang inutusan ni Manager Chris Ann na maglinis ng opisina. Sagot ko sa babaeng mapanghusga. Nakita kong napataas ang kilay nito. Oh, I see. Can you turn around? Biglang utos nito sa akin. Ma'am, bakit po? Tanong ko dito na nagtataka. Napansin kong parang may gusto itong suriin sa aking katawan. Just do it what I said. Masungot nitong utos. Sinunod ko na lamang ang utos nito. Napansin ko ang pagngisi nito. Perfect. Narinig ko pang wika nito. I will give you a job that will earn you more than in just one night. Wika niya nakangisi. Parang may naglalawang kakaiba sa isip ng babaeng nasa aking harapan. Ano po yun, ma'am? Anong klaseng trabaho po yun? Tanong ko rito na makurious ako sa tinuran nito. Nakita kong binuksan nito ang bag at may nilabas doon na maliit na papel. I will give you my calling card. Call me if you're ready. Saad nito. Calling card pala ang tawag sa papel na yon. Para tuloy akong ignorante dahil hindi ko alam ang tawag sa papel na maliit na yon. Agad ko naman iyong inabot. Napansin ko ang pasimpleng pagngisi nito. Parang nababaliw na ata ang babaeng ito. Ang sungit lang kanina tapos may pagngisi pang nalalaman ngayon. Okay, are you employees here? Tanong nito na makabawi. Yes ma'am, sagot ko dito. Now, go back to your work. Masungit na utos nito sa akin. Baliw nga. Bumalik ako sa aking pwesto. Wala naman akong gagawin kundi ang ayusin at mag-sales talk sa mga customer maghapon. Mahina akong bumuga ng hangin. Para kasing kinakapos ako ng hangin. Sobra akong kinakabahan this time. Parang may hindi magandang mangyayari. Hanggang sa muling naging maayos na ang aking paghinga. Leia, sabi na tayo mag-lunch ha? Anas sa akin ang kaibigan ko si Tyrone nang makalapit ito sa akin. Isa itong binabae. Sayang ang lahi nito. Guwapo pa naman pero pusong babae nga lang. Sige, wala naman ako magagawa dahil mapilit ka. Anas ko dito. Nakita kong si Mangot itong nakatingin sa akin. Che, umayos ka nga babae. Kung hindi lang kita kaibigan. Baka hindi kita isasabay mamaya. Suplado na tong wika. Inismiran ko lamang ito na mas lalong ikinainis nito. Habang naglalakad kami ng kaibigan ko, habang nagkukwentuhan tungkol sa lalaki naging unang halik niya. Napakunot ang noo ko na makita ko muli ang dalawang sasakyan na pamilyar sa akin. Ito lang naman ang sasakyan ng mga lalaking pumupunta sa bahay. Hoy babae, hindi ka naman nakikinig sa kwento ko eh. Wika ng aking kaibigan. Ha? Anong hindi ako nakikinig dyan? Nadinig ko ang kwento mo tungkol sa lalaki na gugustuhan mo ngayon. Anas ko dito. Beshi, hindi naman yun ang sinasabi ko ah. Nagtatampong wika nito. O siya, sige. Dito na ako. Ingat ka sa pag-uwi. Paalam nito. Hindi ako sumagot dahil sa dalawang sasakyan na nakahimpil sa tapat ng bahay naming nakatingin. Malalaki ang hakbang ko upang agad ako makarating sa bahay namin. Parang may nag-uutos sa akin na bilisan ko ang maglakad. Ilang kilometro lang ang layo sa bakuran namin kung saan nakahimpil ang dalawang sasakyan. Nadinig kong may sinasabing lalaki may dalang attache case. Kaya nagtago muna ako sa likod ng sasakyan upang pakinggan ang sinasabi nito. Mr. Martinez, kinausap ako na may-ari ng lupang ito. Lupa pa rin namin ito, Mr. Rodriguez, hanggat hindi ako pumapayag sa gusto ng amo mo. Hindi pa niya matatawag na pagmamay-ari nito ang lupang ito. Putol na wika ng aking ama sa sasabihin ng attorney na kausap ni Itay. Wala ka din naman magagawa, Mr. Martinez. At buo ng pasya ng aking kliyente na kunin ang lupang ito. Sa ayaw o sa gusto mo.
Pupunta na lamang dito ang gigiba sa bahay ninyo sa susunod na linggo. Kaya magbalot-balot na kayo. Wika ng attorney sa aking ama. Nagulat ako sa aking nadinig mula sa attorney na kausap ni Itay. Malaki ba masyado ang utang ng aking ama sa taong iyon upang sapilitan nitong kunin ang lupang ito? At sino ang taong ito? Hanggang sa makita ko papalapit na ng sasakyan ng mga lalaki. Nagkunwari akong hindi ko nadinig ang kanilang pinag-uusapan na makita ako lalo na ng aking ama. Kanina ka pa ba dumating, Leia? Tanong sa akin ni Itay. Kararating ko lang po, Itay. Sagot ko dito hanggang sa makita ko naglakad na ito papunta sa likod ng bahay. Sinundan ko ang likod ng aking ama. At napaupo ito sa upuan na naroon. Gusto ko siyang tanungin kung magkano ang utang nito sa taong iyon. Pero paano kung malaking halaga pala yun? 1 taon nang nakalipas na mawala sa amin ang aking ina at alam kong 1 taon na rin ang utang ng aking ama. Sigurado akong malaki din ang porsyento nun. Dumiretso ako sa aking silid upang magpalit ng damit. Gusto kong kausapin si Itay tungkol dito. Sana lang ay sabihin sa akin. Magaling pa naman ito magtago ng emosyon lalo na kapag may problema ito. Napabuntong hininga akong lumabas sa aking silid. Tinungo ko ang kusina namin upang tignan kung may naluto na pagkain. May kanin na ngunit wala pang ulam. Naghanap ako na pwede kong lutuin. Malapit na pala maubos ang stock namin. Ngunit malayo pa ang sahuran. Bakit ba kapag may problema, sabay-sabay itong dumarating? Hindi naman ako nag-order. Kaloka. Niluto ko na lamang ang sardinas at miswa na nakita ko. Lumipas ang ilang minuto na matapos ako nakapagluto. Lumabas ako ng kusina upang yayain ang aking ama upang kumain. Ngunit hindi pa ako nakakalapit sa aking Itay na madinig ko ang mahina nitong pag-iyak. Pansin ko din ang pagyugyog ng balikat nito. Bumalik ako sa aking silid upang bigyan ng oras ang aking ama. Hindi ko muna ito kakausapin o baka bukas na lang. Alam kong malaki ang problema nito. Dumagdag pa ang lungkot na pagkawala ng aking ina. Alam kong hanggang ngayon, hindi pa lubos na matanggap ng Itay ang pagkawala ni Inay. Alam ko din na ginawa ng lahat ng aking ama upang hindi mawala sa amin si Inay. Ngunit tadhana na ang nagdesisyon. Tuluyan ang bumigay ang katawan ng aking ina habang nakasalang sa operasyon. Sobrang lugmo kami ng panahon na iyon at wala kaming masasandalan ng aking ama. Halos 1 taon din nagkulong sa silid si Itay habang araw at gabi itong umiiyak. Ang sakit sa side ng aking ama ang pagkawala ni Inay sa buhay namin. Mahal na mahal ni Itay ang aking ina. Sana lang ay may magawa akong paraan para sa kanya. Naramdaman kong may lumandas sa luha sa aking mukha. Agad ko naman itong pinunasan. Ano ba ang dapat kong gawin upang matulungan ko ang aking ama sa problema nito? Alam kong hindi papayag si Itay na mawala sa kanya ang lupang ito dahil nandito lahat ng alaala ng aking ina. Kahit ako, hindi ko hahayaan na mawala sa amin ang lupa at bahay na ito. Kahit papaano ay parang kasama pa din namin ang aking ina. Pero paano? Anong gagawin ko? Bakit ba ang hirap maging mahirap? Ang daming problema ang dumadating kahit wala naman akong in-order kahit isa. Marahas ako na pahinga. Napagdesisyonan ko nang lumabas na aking silid. Mauna na akong kumain. Agahan ko na lang ang gumising bukas upang magluto at makausap na din ang aking ama. Hindi na nagtagal ay natapos na akong kumain. Hinugasan ko na din ang aking mga ginamit. Hanggang sa muli akong pumasok ng aking silid upang matulog. Paglapat pa lang ng aking likod sa papag ay agad ako nakatulog dahil sa pagod maghapong nakatayo. Dumagdag pa ang problema. Nagising ako sa ingay mula sa silid ni Itay. Nadinig ko pa ring umiiyak ito. Hanggang ngayon, hindi pa ako nasasanay na naririnig ko umiiyak tuwing gabi ang aking ama. Sobra na ako naaawa dito. Minsan, napapaiyak na din ako tuwing naririnig ko umiiyak ang aking ama. Tumingila ako upang tignan ang oras na nakasabit sa dingding. Nakita ko malapit na mag-alas 4 ng umaga. Hindi na ako muling bumalik sa aking pagkakatulog. Napagdesisyonan ko ng bumangon upang magluto ng umagahan namin. Habang nagluluto ako, bigla na lang may nadinig akong ingay mula sa loob ng silid ng aking ama. Agad akong lumabas sa kusina upang tignan kung ano iyon. Pagbukas ko ng pinto ng silid, ay nakita kong nakahiga ang aking ama sa sahig. Itay! Malakas kong sigaw na alam kong tinig ang aking boses ng aming kapitbahay. Hindi ko na alam ang gagawin. Hihingi ba ng tulong sa kapitbahay namin o iiyak na lang at tititigan nito? Sari-saring emosyon na pumapasok ngayon sa aking isip na baka pati ang aking ama ay mawala na din sa akin. Paano na lang ako kung kahit ang aking ama ay iwan din ako? Bakit? Anong nangyayari sa'yo, Leia? Bakit napatigil sa pagsasalita sa aling Cora na makita nito ang aking ama na nakahiga sa sahig? Diyos ko! Alex, pumunta ka dito, bilisan mo!
Narinig kong tawag nito sa kanyang asawa. Bakit ba? Tigil nitong tanong sa asawa nito. Bilisan mo! Buhatin mo si Marlon, dalhin natin siya sa ospital. Narinig kong sigaw ni Aling Cora habang ako'y nakatitig lamang sa kanila na walang kagalaw-galaw. Kahit nang buhati na ni Tito Alex ang aking ama, hindi ako umalis sa aking kinatatayuan. Tanging pag-iyak lang ang aking ginawa. Kung hindi pa ako hinawakan ni Aling Cora sa aking muka, hindi pa ako kikilos. Dadalhin namin sa ospital ang itay mo. Susunod ka na lang doon. Tapusin mo ang niluluto mo sa kusina. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos lang ang iyong ama. Pagpapagaan ng loob sa akin na wika ni Aling Cora. Tumango ako dito hanggang sa umalis na ito sa aking harapan. Ginawa ko ang bilin sa akin, Aling Cora. Pinuntahan ko ang aking niluluto. Naabutan ko na sunog na palang aking sinaing. Pero nakapatay na ang sindi ng kalan. Baka sa Aling Cora na rin ang pumatay ng apoy nito. Hindi ko maiwasan ang mag-overthink pagdating sa aking pamilya. Lutang ang isip ko habang nagluluto ako ng itlog at longganisa. Naramdaman ko din ang aking braso na natalsikan ng mainit na mantika. Tiningnan ko ang braso ko natalsikan, ramdam ko ang hapdi noon pero bali wala lamang ito sa akin. Kumpara sa mga nangyayari ngayon sa aking ama, bakit ba napakamalas ko sa buhay? Una, nawalan ako ng ina. Pangalawa, ang aking ama na ngayon ay nasa ospital. Paano ako mabubuhay mag-isa kung kahit ang aking ama ay mawala? Tama na ang minsan na nawalan ako ng mahal sa buhay. Hindi ko namamalayan na susunog na pala ang aking niluluto. Agad ko naman pinatay ang apoy nito. Hanggang sa magunahang mahulog ang aking luha sa aking pisngi. Hindi maampat-ampat ang pagbuhos nito. Walang tigil akong umiiyak. Hanggang sa nakaramdam ako ng pagod sa pag-iyak. Narinig ko may kumakatok mula sa labas ng pinto. Pinunasan ko ang luhang malapit na matuyo sa aking pisngi. Pero namumugto ang aking mata. Alam agad ng taong makakakita na galing ako sa pag-iyak. Tumayo na ako upang tignan kung sino ang nasa labas ng pinto. Ngunit mas lalo akong nanghina na makita ko ang attorney aking pinagbuksan. Ngunit bigla itong tumalikod na makita ako. Kahit ang mga kasamahan nitong tauhan ay tumalikod. Napakunot ang noo ko. Gaano ba ako kapangit ngayon dahil tumalikod pa talaga ang mga ito? Namula ang mukha ko na maalala kong wala pala akong suot na panloob. Muli akong pumasok sa aking silid upang magsuot ng bra. Saka muling harapin ang mga ito. Anong kailangan ninyo? Diretsong tanong ko sa mga ito kahit na alam ko ang pagpunta ng mga ito. Si Mr. Martinez, ang gusto namin makausap, miss. Sagot ni attorney. Wala ang taong hinahanap nyo. At saka ako na ang nasa harapan ninyo. Pero iba ang hinahanap ninyo? Masungit kong wika. Pasensya na, miss. Pero ang iyong ama ang kailangan namin. Muling sagot nito. Wala ang aking ama. Dinala sa ospital. Kaya sabihin nyo kung ano ang kailangan ninyo sa kanya. Muling saad ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. Babalik na lang kami sa susunod na linggo, miss. Wika nito imbis na sagutin nito ang aking tanong. Nakita kong tatalikod na ang mga ito. Kaya muli ako nagsalita. Magkano bang utang sa inyo ni Itay? Seryoso kong tanong. Kaya lumingon ng lalaki sa aking gawi. Miss Martinez, kaya mo bang bayaran ang nahiram ng iyong ama? Tanong nito sa akin. Wala akong sinabi, Mr. Attorney. Tinatanong ko lang kung magkano ang utang sa'yo ni Itay. Walang masama kung sagutin mo ang tanong ko, di ba? Seryosong wika ko dito. Sure, Miss Martinez. May pinirmahan ng iyong ayaw ko ng mahaba, Mr. Attorney. Putol ko sa sasabihin nito. Kung mababayaran ba namin ang utang ng aking ama sa iyong kliyente, ibabalik niyo pa rin ba ang titulo ng lupang ito? Seryoso kong tanong. Nakita kong natigilan ito. I'm not sure, miss. Pero nasa aking kliyente pa rin ang desisyon. Kakausapin ko pa ito. Sagot nito. Maghanda kayo ng 100 at 50 piso. Tugtog pa nitong wika. Hindi ako nakapagsalita. Parang naumid ang aking dila. Ganun kalaki ang utang ni Itay sa taong yun. Paano nangyari yun at saan kami kukuha ng ganoong kalaki? Babalik na lang kami kung magaling na ang iyong ama, miss. Paalam nito hanggang sa nakita kong sumakay ng mga ito sa kanilang sasakyan.